Pagkalabas ni Ella Vergara sa convenience store, ramdam niya agad ang bigat ng hangin sa EDSA. 6:00 na ng umaga, oras na unti-unti nang sumisilip ang araw at nagigising na ang lungsod. Pero siya, gising pa rin mula pa kagabi, gaya ng nakasanayan. Mahigit 8 oras siyang nakatayo sa likod ng counter. Paulit-ulit na beep ng scanner, amoy ng kape, at ngiti sa mga customer na madalas hindi man lang bumabati pabalik. Sanay na si Ella. Ganoon ang buhay niya simula nang tumigil siya sa kolehiyo para tumulong sa gastusin sa bahay. Nakangiti pa rin siya kahit pagod habang tinatanggal ang nameplate. "Salamat po. Ingat." Ang huli niyang bati bago niya isinara ang glass door at sinimulan ng lakad papunta sa sakayan ng jeep. Habang tumatakbo ang jeep papunta sa barangay kung saan nakatira si Wave, ang kanyang boyfriend, bahagyang pumikit si Ella. Pagdating niya sa maliit na apartment ni Wave, binuksan niya ang pinto gamit ang duplicate na susi na binigay nito sa kanya. Dahan-dahan lang dahil ayaw niyang magising agad ang kanyang boyfriend. Agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy ng kanyang boyfriend. Kaso, may nakita siyang mga nakatambak na hugasin sa lababo. Napangiti siya kahit papaano. Ganoon talaga si Wave. Tamad maghugas, tamad magligpit, pero mabait naman. "Good morning, tamad kong mahal." Mahina niyang bulong habang isinasabit ang bag sa may pinto. Nandoon si Wave at nakatihaya sa lumang sofa. Nakataas pa ang isang paa at may hawak pang cellphone. Nakatulog yata nang hindi namamatay ang video na pinapanood. Tahimik siyang lumapit at inayos ang kumot sa dibdib nito. Sa ilaw na pumapasok mula sa bintana, kita niya ang mukha ni Wave. Ang medyo magaspang na balbas, ang pamilyar na mukha na ilang taon niya nang minahal. Pagkatapos, sinimulan na niya ang routine na alam na ng katawan niya. Una, binuksan niya ang gripo sa lababo. 3 pinggan, 2 baso, isang mangkok ng ginamit na noodles at isang kawaling may tuyong sabaw pa. "Grabe ka talaga, Wave." Mahina niyang sabi, pero may lambing sa tono. Habang hinuhugasan ang mga plato, tiningnan niya sandali ang paligid. Ang kalat, ang mga resibo sa lamesa. May isang medyas na naiwan sa ilalim ng upuan at isang sirang electric fan na ilang linggo nang pinapangakuang aayusin ni Wave. Pero hindi siya nagreklamo. Para kay Ella, yun ang paraan niya ng pag-aalaga. Hindi siya mahilig sa grand gestures. Hindi rin siya sanay sa bulaklak o regalo. Pero marunong siyang magmahal sa maliliit na bagay. Sa paghuhugas, paglilinis, at paggawa ng gawaing bahay para kay Wave. Pagkatapos maghugas, kinuha niya ang basahan at pinunasan ng mesa. Habang pinupunasan iyon, narinig niyang umuubo si Wave. "Ella!" Paus nitong tawag. Muling nagsalita ang kanyang boyfriend. "Anong oras na?" "Mag-8 na. Tapos ng shift ko. Kararating ko lang." "Huwag ka munang umuwi. Tulog ka muna dito," sabi ni Wave habang idinidikit ang mukha sa unan. "Gusto ko kasama kita pagising ko." Napangiti si Ella. "Gising ka na nga eh." Yon ang mga simpleng salitang nagpapagaan ng lahat ng pagod niya. Hindi sila live-in partner, pero may mga pagkakataong dumadaan siya sa apartment ng kanyang boyfriend at nakikitulog. Ganoon din naman ito sa kanya. Pareho kasi silang busy sa trabaho. Kaya ang nagiging banding na lang nila ay ang pagbisita sa bahay ng isa't isa. Ginagawa nila yon kada linggo. Inaaya siya nitong makipag-live-in na para mas makatipid. Pero naglalagay pa rin talaga ng boundaries si Ella. Ibang usapan na rin naman kasi kapag magkasama sila sa iisang bubong. "Wait lang, Wave. Linisin ko lang tong mga kalat mo." Saad niya rito. Bahagya naman itong tumawa. "Hayaan mo na yan. Halika na dito." "Sandali lang." Natatawa niya ring sagot. Makalipas ang ilang minuto, tapos na siyang maglinis.
Nilapag niya ang basurahan sa labas, nagsalang ng kape sa takore at saka umupo sa tabi ni Wave. Tinitigan niya ito habang natutulog muli. Sa liwanag ng umaga, parang payapa si Wave at parang walang problema. At sa ganoong sandali, nakakalimutan ni Ella kung gaano kahirap ang bawat gabi niya. Lumipas ang ilang minuto, nag-alarm ang cellphone ni Ella. Kailangan niya nang umuwi bago magtanghali. May mga labahin pa siya sa bahay nila sa Caloocan at kailangan din niyang matulog bago ang susunod na shift mamayang gabi. Bumuntong hininga siya, saka yumuko para halikan si Wave sa noo. Uuwi muna ako Ungo lang nito at hindi nagising ng tuluyan. Ngumiti siya, pinatay ang ilaw sa kusina at saka lumabas ng bahay. Pagdating niya sa jeep, sumandal siya sa upuan. Dumampi ang hangin sa mukha niya. Mainit pero hindi naman maalinsangan. Isang tanghali, sa maliit na karinderya sa tabi ng vulcanizing shop, nakaupo si Ella Vergara. Medyo pawisan habang hinihintay si Wave. May bitbit siyang eco bag ng groceries para isang labas na lang. Mula sa sweldo niyang kararating lang, nagtabi siya ng pambayad sa kuryente at kaunting ipon. Ang natira, pang lunch nila ni Wave dahil ilang beses na rin naman siya nitong inililibre. Kaya siya naman ang taya ngayon sa pagkain nila. Maya-maya ay narinig niya na ang boses ni Wave. Nilingon niya ito, pawisan, amoy grasa, pero may ngiti pa ring paborito niyang makita. Suot nito ang maruming uniform at may itim na marka ng langis sa pisngi. Late ka na naman, sabi ni Ella habang pinagmamasdan siyang umupo. Sorry na, may pinalitan lang akong gulong. Alam mo naman ako, kahit hindi regular, trabaho pa rin ang trabaho. Sabi ni Wave sabay abot ng malamig na tubig. Inumin mo muna yan. Mukha kang pagod. Nag-grocery ka pala. Ngumiti si Ella. Ikaw din kaya, mukha ka rin pagod. Halatang hindi ka pa naliligo. Uy, grabe ka. Naligo ako kagabi. Ganito lang ang trabaho ko kaya marumi. Nangaasar ka na naman sa akin Kikilitin kita dyan. Natatawang sabi ni Wave. Dumating ang order nila. 2 ulam lang na lumpiang Shanghai at adobong manok. Pati na 2 kanin. Maikling nanalangin si Ella at nagsimula silang kumain. Habang kumakain, tuloy-tuloy si Wave sa pagkukwento. Alam mo ba, kanina may customer ako nagre-reklamo. Kasi raw, ang tagal ko maayos ang motor niya. Hindi naman ako full-time. Alam mo naman ako, on ko lang. Pero kapag pinapagawa nila yung makina, parang inaasahan nila ako 24/7 na palaging nandun. Tiyagaan lang yan, Wave. Sagot ni Ella habang sinasawsaw sa suka ang lumpia. Mahirap din naman ang walang trabaho. Kailangan kumayod kasi wala naman tayong generational wealth. Mabuti nga ikaw, may mga kapatid ka pa rin na kahit papaano ay sumusuporta sa'yo. Nasa ibang bansa na kasi ang mga kapatid ni Wave. Naiwan ito at nag-alaga ng mga magulang. Pero pumanaw na kaya mag-isa na lang si Wave sa bahay nito. At ang balak pasusunurin sa Canada si Wave. At kapag nandoon na ang kanyang boyfriend, siya naman ang kukunin para makapagtrabaho rin siya roon. May malawak silang plano para sa future nila. Kaya hindi siya nagsasawa rito kahit na medyo may pagkatamad. Tiningnan niya si Wave na masayang sinusubo ang lumpia. Alam mo, Ella, kung may contest ng pinakaayaw kong gawin, una dyan ay ang paghuhugas ng plato. Ayoko talaga ng hugas, Ella. Parang trabaho ng 10 tao yan. Ang hirap, basa pa, madulas at nakakainis. Idinaan niya na lang sa tawa yon. Di wag ka na lang kakain para wala kang huhugasan. Hindi pwede yon. Kailangan kong kumain para may lakas akong hindi maghugas. Sabi nito, sabay kindat ulit. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang tamad-tamad mo. Natatawang sabi ni Ella. Pero alam niya naman sa sarili na ang katamarang yon nasa mga piling gawain lang. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila papunta sa terminal. Mainit ang araw at ramdam ni Ella ang pagod mula sa buong linggong trabaho. Pero kahit ganon, hinawakan pa rin niya ang braso ni Wave.
Anong balak mo ngayong weekend? Tanong ni Ella. Depende kung may tatawag para sa repair, pero kung wala, siguro maglalaro ako ng Mobile Legends buong araw. Napanguso naman siya. Wala ka man lang planong lumabas tayo? Tumawa naman ito. Saan naman tayo pupunta? Wala naman akong budget. Hindi naman kailangan gumastos. Kahit maglakad lang tayo sa park o magmerienda lang. Medyo matagal na rin tayong hindi nagde-date. Palagi na lang tayong nasa bahay. Napakamot ito sa ulo. Sige na nga, tingnan natin. Pero promise ko, ako magbabayad kapag nagkaroon ako ulit ng racket o kaya kapag nagpadala ang mga kapatid ko. Habang nakasakay ng jeep, tahimik silang dalawa. Ang init, ang ingay at ang usok ng kalsada parang pumupuno sa pagitan nila. Si Ella nakatingin lang sa mga dumadaang sasakyan. Si Wave naman naglalaro sa cellphone nito. Wave, mahinang sabi ni Ella. Mataman siyang tumingin dito dahil naboboring siya sa traffic. Naalala mo pa ba nung unang nagkita tayo? Ngumiti si Wave. Oo naman. Sa karinderya rin yun ng bus stop, di ba? Bumili ka ng kape tapos tinulungan kitang buksan yung sachet kasi sabi mo, mahina kapag bukas ng mga ganon. Doon kita unang nagustuhan. Yung parang kahit pagod ka, ngumingiti ka pa rin. Kaya ayoko nakikita kang seryoso. Parang bad mood ka kapag seryoso. Gusto kong palagi kang nakangiti. Hindi naman ako seryoso. Pagod lang. Di halika. Mamaya sa bahay. Akong bahalang magpasaya sa'yo. Sabi nito, sabay ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Kinurot niya naman ang tagiliran ng boyfriend niyang napakapilyo. Sa pagbaba nila ng jeep, humawak si Wave sa kanyang kamay. Love, salamat ah. Alam kong pagod ka pero lagi ka pa rin nandyan. Ngumiti si Ella. Oo naman. Pagod siya pero hahanap siya ng oras kay Wave dahil mahal niya ito. Marami silang plano sa buhay kaya ayaw niyang bitiwan iyon. Isang umaga, mag-aalas 8 na ng umaga nang makarating si Ella sa apartment ni Wave. Pagod na pagod siya. Ilang oras na naman siyang nakatayo sa counter ng convenience store. Habang binabagtas niya ang eskinita papunta sa bahay ni Wave, napapainat na siya ng mga braso. Bitbit niyang plastic bag ng tinapay na kakainin niya sa almusal at siomay na uulamin niya mamayang tanghali. Bumili na rin siya ng paboritong palabok ni Wave na kasanayan niyang bumili tuwing dadaan siya roon. Habang naglalakad, naisip niya na doon muna matulog. Wala namang masyadong trabaho mamaya. Gusto niya rin kasing makayakap ng matagal ang kanyang boyfriend. Ngunit pagdating niya sa pintuan ng apartment, parang may kakaiba na agad. Walang amoy ng sigarilyo, walang mga kalat. At nang buksan niya ang pinto, malinis na agad na labis niyang ipinagtaka. Hindi lang basta malinis, talagang kumikinang sa linis na para bang tinalbugan siya sa pagiging malinis ng kung sino man ang naglinis doon. Ang lababo na dati tambakan ng pinggan, ngayon ay walang kahit isang baso. Ang lamesa, toyo, walang mancha ng toyo o kape. Ang sahig, parang bagong punas, maging ang kortina, tila bagong laba. Napahinto si Ella. Wave! Nilapag niyang bitbit at lumapit sa lababo. Kumikinang ang stainless na parang hindi pa kailanman ginamit. Dumaan ang daliri niya sa gilid ng lababo at wala man lang kahit anong madulas. Hindi to gawa ni Wave. Bulong niya. Hindi naman nakakapaglinis ng ganito ang lalaking yon. Lumabas si Wave mula sa kwarto. Bagong ligo. Andyan ka na pala. Ngumiti rin si Ella pero may bahid ng pagtataka. Ang linis ng bahay Umawang ang bibig ng kanyang boyfriend. Pinaglinis ko si Tita Lena dito. Dumaan kasi, saka para naman maaliwalas pagdating mo. Napakunot ang noo ni Ella. Si Tita Lena mo? Bakit siya dumaan dito? Kulang kasi sa trabaho. Sabi niya gusto raw niyang mag-sideline. Kaya minsan, pinapapasok ko rito para maglinis. Para may kita siya at hindi ka na maglinis.
para kapag bumibisita ka, magpapahinga ka na lang sa tabi ko. Marahang siyang niyakap ni Wave mula sa likod at hinalikan pa sa leeg. Okay. Tumango siya pero hindi pa rin mawala ang pagtataka sa tono niya. Nagulat lang ako. Kailan ka pa natutong kumuha ng tagalinis? Nagkibit balikat si Wave. Gusto ko lang malinis. Baka kasi sabihin ng bisita, dugyot ako. Bisita? Sino naman ang bisita mo dito? Wala naman. Just in case. Kasi nung isang araw, nag-aayang mag-inuman. Sa bahay ko sana pero tumanggi ako kasi makalat nga dito sa bahay. Mabilis nitong sagot. Natahimik si Ella sandali. Naramdaman niyang parang may mali pero hindi niya alam kung ano. Kilala niya si Wave. Tamad, laging may dahilan at lalong hindi magbabayad ng kahit sinong maglilinis. Pero baka nga tama naman na natamaan na ito ng hiya. Anong oras pumupunta si Tita Lena? Tanong niya kaswalang boses pero mabigat ang dibdib. Depende. Minsan gabi, minsan umaga. Gabi? Tanong niya pa ulit. Oo, minsan kapag gising pa siya. Sabi ko kasi wag sa tanghali kasi mainit. Alam mo naman yun, matanda na. Napangiti si Ella ng pilit. Ang bait mo naman. Mabuti at binigyan mo siya ng sideline. Siyempre, sabi ni Wave sabay yakap ulit sa kanya. Hindi naman ako palaging tamad. Gusto ko rin naman na maayos dito. Lalo na't lagi kang dumadaan. Pero habang nakayakap siya kay Wave, hindi mawala sa isip niya ang lababo, ang kinang ng mga plato, ang amoy ng bagong sabong panlaba. Hindi niya tuloy alam kung praning lang siya at nag-iisip ng kung ano-ano. Pagkatapos nilang kumain, naupo si Ella sa gilid ng kama. Tita Lena lang ba talaga? Tanong niya ulit, medyo may alinlangan sa tono. Oo nga, sagot ni Wave habang nag-aayos ng cellphone. Bakit parang hindi ka naniniwala? Hindi naman sa ganon. Pero kasi, ang linis, sobra Hindi mo naman trip to dati. Natawa si Wave. Baka naman gusto mo madumihan ulit. Relax ka lang. Di ba gusto mo rin magpahinga? Tumango si Ella pero tahimik na lang. Umupo siya sa sahig at pinanood si Wave na tumatawa sa mga video sa cellphone. Mula sa gilid ng mata, sinulya pa niya ang kwarto. Ang mga damit ay nakatiklop ng maayos. Ang mga sapatos nakaayos sa ilalim ng mesa. At may bagong towel sa kusina na kulay pink. Kulay na hindi gusto ni Wave. Siguro si Tita Lena nga, naisip niya. At sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Baka ang ginang ang nagdala nun. Pero may kumislot sa dibdib niya na hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman. Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng bag bago umuwi, napansin ni Ella ang maliliit na detalyeng hindi niya inaasahan. Isang toothbrush na kulay lavender, bagong-bago at nakapatong sa tabi ng kanya. Dalawa na ngayon. Wave? Mahinahon niyang tanong. Kaninong toothbrush to? Yan, kay Tita Lena rin siguro. Naiwan siguro niya nung huli siya naglinis. Dito rin kasi siya kumakain. Kasi sinasabi ko na dito na siya kumain. Natahimik si Ella. Tinitigan niya si Wave ng matagal. Parang gusto niyang maniwala. Pero may humaharang sa loob niya. Nandoon si Ella tuwing umaga. Iniisip niya kung kailan pumapasok ang Tita Lena nito at bakit hindi niya pa ito nakikita kahit minsan. Hindi niya alam pero para talagang may mali at hindi tugma sa mga sinasabi ni Wave. Nang umalis siya ng bahay ni Wave kinabukasan, dala-dala niya hindi lang ang pagod kundi ang bigat ng mga tanong. Habang naglalakad sa kanto, sinalubong siya ng tendera ng sari-sari store na si Aling Nita. Haba, Ella, anong ginagawa mo rito? Bahagyang ngumiti si Ella. Bakit po? Galing po ako sa trabaho. Duman lang po ako rito at dito po natulog sa bahay po ni Wave. Umawang ang bibig ng ginang. Akala ko break na kayo. Teka,
Hindi ba't nung nakaraang gabi ay may ibang babae dun sa bahay ni Wave? Natigilan si Ella. Po? Oo, yung madalas na dumadaan dito. Mga 30 siguro ang edad. Maganda. Nakaba ng buhok. Lagi siyang may dalang tote bag. Akala ko nga pinsan ninyo. Bahagyang kinabahan si Ella. Hindi niya nagugustuhan ang mga naririnig. Mas lalo lang bumigat ang pagdududa sa kanyang dibdib. Siguro si Tita Lena lang po yun, sabi ni Ella at halos pabulong na. Kumunot ang noo ng ginang. Baka nga. Basta alam ko may mga gabing pumupunta dyan yung babae. Ngumiti si Ella at nagpaalam. Pero nang malayo na siya, parang bumigat ang hangin. Hindi siya makapaniwala. Hindi naman siguro magsasabi si Aling Nita ng ganoon kung walang kakaiba sa kilos ni Wave at ng sinasabi nitong babae. Wala siya roon sa gabi dahil sa trabaho, kaya hindi niya ma-check kung ano ba talaga ang nangyayari. Pag-uwi niya sa bahay nila sa Caloocan, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang messenger at tiningnan kung online si Wave. Dapat nagpapahinga na muna siya para sa pasok niya. Pero hindi talaga siya mapakali. Kahit alam niyang nasa trabaho si Wave, nag-message pa rin siya rito. Pero naisip niyang baka makaistorbo siya, kaya hindi niya nalang itinuloy. Kinabukasan, dumaan ulit siya sa apartment bago umuwi. Muli, malinis nang dumating siya. Mas malinis pa kaysa kahapon. At sa basurahan, may nakita siyang empty conditioner sachet na cream silk. Hindi naman ganon ang gamit ni Wave. Hindi ito gumagamit ng conditioner. Nagko-conditioner ka na pala ngayon, Wave? Tanong niya nang dumating ito. May nakita kasi akong balat ng cream silk sa basurahan. Kumunot ang noo nito. Baka naiwan ni Tita Lena. Lumapit ito at niyakap siya. Naglalambing ito pero parang wala siya sa sarili. Ayaw niya namang awayin dahil minsan na nga lang sila magkita, lalo na at marami itong trabaho sa umaga. Pag uwi niya ng bahay, habang nakahiga, paulit-ulit sa isip ni Ella ang imahe ng lababo, ang kintab ng mga plato, ang bagong toothbrush, ang pink na tuwalya. Lahat ng maliliit na bagay na tila sumisigaw ng isang katotohanan na ayaw pa niyang tanggapin. Baka nga gusto lang niyang maging maayos, pilit niyang sinasabi sa sarili. Baka nagbago na siya? May mga araw na parang paulit-ulit lang para kay Ella. Trabaho, uwi, at daan kay Wave. At sa pagitan ng mga yon ay ang mga tanong na hindi niya masagot. Sabado ng hapon, galing siya sa mahabang shift sa convenience store. 2 oras siyang nakaupo sa stockroom, kumakain ng instant noodles at nagbibilang ng oras bago makauwi. Pagpasok niya sa apartment ni Wave, bumungad agad ang pamilyar na amoy ng lotion ng Silka. Alam niya dahil yon ang gamit ng kanyang ate. Pero hindi naman yon ang gamit niya. Kaya nagtataka siya na may ibang amoy ng lotion sa bahay ni Wave. Wave! Tawag niya at inilapag ang dalang grocery sa lamesa. Mula sa loob ng banyo, sumagot ang kanyang boyfriend. Nandyan ka na pala, love! Paglabas nito, nakangiti at basa pa ang buhok na amoy strawberry. Naglinis ako kanina. Amoy strawberry, no? Promo yan sa tindahan sa kanto. Shampoo? Tumango naman ito. Oo, libre daw kapag bumili ka ng 2 sabon. Tumango siya, pero habang tinititigan ang mga patak ng tubig na tumulo mula sa buhok ni Wave, may kumikirot sa loob niya. Hindi yon ang Wave na kilala niya. Hindi ito yung taong bibili ng kahit anong promo na may amoy pambabae. Wala siyang pasok ng araw na yon, kaya nanatili na muna siya. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan, tahimik na silang pareho. Si Wave ay busy sa cellphone, si Ella pinagmamasdan ang paligid.
Napansin niya ulit ang pink na tsinelas sa tabi ng pinto. Maliit at halatang hindi kasya sa paa ni Wave. Teka, mahinahon niyang tanong. Kanina tong tsinelas? Yan. Sagot ni Wave at hindi man lang tumingin. Kay Tonyo, naiwan ang pinsan niya nung nag-inuman dito. Babae yung pinsan ni Tonyo? Nag-angat ng tingin si Wave. Aba, oo, babae nga. Pero malaking paa nun, kaya ganyan. Tumango si Ella, pero sa loob-loob niya, para siyang nilalamon ng alinlangan. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nagiging paranoid o may mga bagay talagang hindi tumutugma. Kinabukasan sa trabaho, habang nasa stockroom si Ella, hindi mawala sa isip niya ang mga pangyayari. Kumikirot ang dibdib niya sa tuwing maiisip ang mga amoy at kulay na tila hindi naman para sa kanya. Humiga siya sa sahig gamit ang karton bilang unan at tinitigan ang kisame. Wala pa naman masyadong ginagawa at may kasama siyang mag-duty. Dapat ba ganito? Mahina niyang bulong sa sarili. Dapat ba ganito ang pakiramdam kapag nagmamahal? Napapikit siya. Naalala niya ang mga unang buwan nila ni Wave. Yung panahon na kahit simpleng kape lang ay masaya na siya. Yung tipong kaya niyang ngumiti kahit walang tulog basta magkasama lang ito. Pero ngayon, tila bawat araw may tanong na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung siya lang ba ang nag-iisip ng sobra o talagang may unti-unti nang nagbabago. Kaya naman, para matapos na, nagsimula na siyang magtanong-tanong. Hindi ko alam ang pangalan, iha, sabi ni Aling Nita at kaswalang ang tono. Pero ang alam ko, lagi yung dumadaan dito. Mga 8:30 ng gabi, may bitbit na plastic. Minsan may prutas, minsan naman sabong panlaba. Tapos aalis din siya ng mga madaling araw na, bago ka dumaan. Akala ko nga, asawa na nitong si Wave kasi mas madalas ko siyang makita kaysa sayo. Kaya nga ang akala ko ay break na kayo. Tumawa ang ginang ng mahina. Sabi ko pa nga sa kanya minsan, ang sweet naman nyo, magkasabay pa kayong namimili. Pero sabi niya, katulong lang daw siya ron. Kaya natawa na lang ako. Ewan ko ba, bata pa kasi yung babaeng pumupunta dyan. At parang mag-asawa kong kumilos. Kaya kung ano-ano rin ang naiisip ko. Parang tumigil ang mundo ni Ella sandali. Hindi niya namalayang nakatingin na lang siya sa bote ng soft drinks na binili niya sa tindahan. Ella! Tawag ni Aling Nita. Oh, ayos ka lang. Nagulat siya at mabilis na ngumiti. Opo, siguro yung katulong lang po yun. May pinaglilinis kasi si Wave minsan. Ganun ba? Aba, masipag naman kung katulong nga. Laging nakaayos ang buhok. Mabango, tapos masaya pang kausap. Madaling araw na ring umuuwi. Sabi pa ni Aling Nita na para bang may ibang kahulugan iyon. Ngumiti ulit si Ella, pero ramdam niyang nanginginig ang kanyang kamay. Salamat po, Aling Nita. Mauna na po ako. Habang naglalakad siya papunta sa apartment ni Wave, parang ang bigat ng hangin. Bawat hakbang ay may dalang kaba. Sa bawat ingay ng tricycle at jeep, para bang sumasabay ang tibok ng puso niya na mabilis at hindi mapakali. Pagdating sa pinto, marahan niyang pinihit ang doorknob. Tahimik sa loob, wala si Wave. Nasa trabaho siguro. O baka umalis sandali. Pero may kung anong kakaiba sa pakiramdam ni Ella. Pumasok siya, maayos ang sala. Mas maayos kesa dati. Ang mga unan sa sofa ay pantay, walang nagulong kumot o nakasampay na jacket ni Wave. Sa kusina, napansin niyang may mga bagong gamit. Mga sandok na may bulaklak na disenyo. Mga plato na hindi niya kilala. At isang apron na kulay peach na nakasabit sa pako. Sa mesa, may mangkok ng sariwang prutas, mansanas, dalandan at saging. Maayos na nakalagay, parang eksenang hinanda para sa larawan ng isang masayang mag-asawa.
Pero siya, pakiramdam niya, isa siyang bisitang hindi inaasahan. Napaupo si Ella sa mesa. Tahimik ang paligid, pero bawat segundo parang may humahampas sa tenga niya. Sumandal siya sa upuan, pilit pinapakalma ang sarili. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. "Love!" tawag ni Wave, kasabay ng maingay na pagbukas ng zipper ng bag nito. Ang aga mo ngayon ah. Akala ko may overtime ka." Tumigil siya sa paggalaw nang makita itong ngumiti. Pero sa mga mata ni Wave, may bahid ng pagkabigla. Parang hindi nito inaasahan na naroon siya. Matama niya itong tiningnan at hindi sumagot agad. "Magsabi ka nga ng totoo sa akin? May babae ka ba?" Napatigil ito at sumimangot. "Saan mo naman nakuha yan? Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Ano bang sinasabi mo?" "May nakakita sa inyo," sagot niya. "Si Aling Nita. Ikaw at yung babaeng sinasabi mong katulong mo lang. Tita mo yon, sabi mo nun. Pero, tita mo ba talaga yun, Wave? O siya na ang binabahay mo?" Kumunot ang noo ni Wave sabay iling. "Si Aling Nita na naman. Alam mo namang mahilig yun sa chismis. Katulong ko nga yun, Ella. Tinutulungan lang ako sa gawaing bahay kapag wala ka." "Katulong na napapakialaman ang style ng bahay mo at sa gabi pumupunta tapos madaling araw uuwi?" Matalim niyang sagot. "Nagpapahinga lang siya rito kaya nagtatagal. Gabi na rin kapag bumabiyahe kaya pinapaabot ko na ng umaga." Sigaw ni Wave at halos maibagsak ang bag sa sahig. "Bakit ba hindi mo ako mapagkatiwalaan? Lahat na lang ng gawin ko may mali sa paningin mo. Nung isang araw ka pa, ang dami mong tanong, puro ka duda." Tiningnan niya ito at nanginginig ang mga kamay. "Dahil ilang beses na akong nagtiwala, Wave. Ilang beses na akong naniwala kahit may nararamdaman akong mali. Pero ngayon, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Totoo ba o hindi?" Huminga ito ng malalim, saka umupo sa tapat niya. "Ella, mahal na mahal kita," sabi nito at may pag-iyak na sa boses. "Ewan ko kung bakit ganito ang iniisip mo. Pero sige, patawarin mo na ako. Pero walang ibang babae. Ikaw lang. Ikaw lang talaga." Nakatingin siya rito at kahit nangingilid na ang kanyang mga luha, hindi pa rin siya makapaniwala. May kung anong lamig sa paraan ng paghawak nito sa kanya. Parang sanay na sa pagsisinungaling. "Kung ganon," marahan niyang sabi. "Bakit may mga gamit na hindi ko kilala? Bakit may apron na peach sa kusina? Hindi ako bumibili ng ganon, Wave." Ngumiti ito ng pilit. "Anong gagawin ko? Hinahayaan ko lang naman siyang baguhin ang bahay dahil napapaganda naman niya. Huwag mo namang masamain." Umiwas ng tingin sa Ella. Alam niyang hindi totoo yon. Malakas ang pakiramdam niya na may iba talaga itong babae. "Okay," mahinahon niyang sabi. "Sige, Wave. Maniniwala ako sa'yo." Ngumiti ito at parang guminhawa ang loob. Lumapit pa at niyakap siya. "Salamat, love. Alam kong pagod ka lang. Magpahinga ka na." Kinagabihan, habang nakahiga silang magkatabi, gising pa rin si Ella. Ramdam niya ang paghinga ni Wave na mabagal, kalmado. Para bang walang kasalanang dinadala. Tahimik siyang tumingin sa kisame. Hindi siya mangmang, maghihintay lang siya. Darating din ang araw na mahuhuli niya si Wave. At doon, habang pinipigilan ang sarili na umiyak, marahan niyang sinara ang mga mata. Hindi para magpahinga, kundi para maghintay sa sandaling mapatunayan niya ang lahat ng kasinungalingan ni Wave ay may hangganan. "Ella!" tawag ng manager niya na si Ate Myra habang inaayos nito ang logbook. "Nakailang void ka na ha? Okay ka lang ba?" Napakislot si Ella. Opo. Ate, sorry po. Antok lang siguro." Antok. Yon ang palaging dahilan niya tuwing hindi makasagot ng maayos. Pero ngayong gabi, alam niyang hindi lang antok. Iniisip niya kasi kung anong mangyayari kapag nahuli niyang may ibang babae si Wave.
Medyo natatakot siya, nanghihinayang. Kapag nag-break sila, siguradong hindi matutuloy ang pagkuha nito sa kanya kapag nakapunta ito ng Canada. Sayang ang opportunity at pangarap niya rin na makapag-abroad. Pero mananatili ba siyang magpaloko dahil lang doon? Nilapitan niya si Jessa na katrabaho niya. "Girl, mukha kang lutang. Hindi ka ba natulog?" "Kaunti lang," sagot ni Ella at pinilit ang ngiti. "Sanay naman ako." "Sanay ka sa puyat, oo," sabi ni Jessa sabay tungga ng kape. "Pero hindi sa ganyang itsura. May problema ka ba kay Wave?" Napalingon sa Ella, pero agad ding umiwas. "Wala naman. Okay lang kami." "Sigurado?" "Oo nga," sabay tawa niya ng pilit at mahina. Pag-uwi niya, sakay ng jeep, halos tulog na siya sa pagod. Gayunpaman, lutang pa rin siya dahil sa mga naiisip tungkol kay Wave. Sa loob ng jeep, may 3 estudyante sa unahan, 2 matandang babae sa gilid, at isang lalaking lasing sa bandang likod. Umupo siya sa gitna, malapit sa bintana. Hindi niya alam kung dapat bang umuwi na lang o dumiretso sa apartment ni Wave. Sa susunod na sakayan, may sumakay na lalaki. Matangkad, maayos, at medyo sunog sa araw ang balat. May backpack at maliit na kahon. Mabango at mukhang disente. Kahit ibang pasahero, napatingin din sa lalaking pumasok. Agaw atensyon din naman nga kasi ito. Umiwas na lang ng tingin si Ella. Medyo guilty na nagagwapuhan siya sa isang estranghero, gayong may boyfriend na naman siya. Ilang sandali, nagsalita ang lalaki. "Ang lamig ng gabi, no? Kakauwi ko lang galing barko. Pero parang mas nakakapagod dito." Napatingin siya, medyo na ilang na kinakausap siya nito. Pero hindi na naman bago yon. Lalo at may mga ilang estranghero talaga na madadaldal. "Bakit? Seaman ka?" "Yup." Ngumiti ito at nagpakilala na para bang magkikita pa sila ulit. "Renz nga pala. Kadadating lang. Kaninang umaga. Ikaw?" Tipid siyang ngumiti. "Ella." "Nice to meet you, Ella. Tagasan ka?" Napaisip siya sandali bago abutin ang kamay nito. Mainit ang palad at magaspang yon. "Dito lang, sa may San Felipe." Malapit lang pala sa amin. San Mateo ako." Tumango-tango na lang si Ella. Nakikipag-usap para mawala kahit papaano ang pagkalutang niya. "Matagal ka na bang nasa barko?" "Halos 8 buwan. Kaya medyo nanibago ulit. Dati dagat lang ang kasama ko. Ngayon na lang din ako ulit nag-commute. Nasira kasi ang sasakyan ko." Napatawa siya ng bahagya. "Ang malas mo naman. Pero at least makakauwi ka pa rin." Hindi niya alam, ilang minuto na pala ang lumipas. Hanggang sa biglang maramdaman niyang may gumalaw sa tabi niya. Yung lalaking lasing sa dulo, biglang lumapit at nakatingin sa kanya ng malagkit. "Miss, ang ganda mo naman," sabi nito sabay abot ng kamay, humawak sa braso niya, saka dahan-dahang umaakyat. "Hoy!" Gulat niyang sigaw at agad siyang napaatras. "Ano ba yan?" Pero bago pa makagalaw sa Ella, biglang nakialam si Renz. Isang mabilis na kilos, hinawakan nito ang kamay ng lasing na lalaki at pinihit yon papalayo kay Ella. "Pare!" Malamig pero matigas ang boses ni Renz. "Bitawan mo yung babae." "Bakit mo ako pinapakialaman?" Sigaw ng lasing at amoy alak na lalaki. "Wala ka namang pakialam." Hindi natapos ng lalaki ang sinasabi nito. Mabilis na tinulak ito ni Renz sa sahig ng jeep. Pero kontrolado at hindi marahas. Nagrereklamo na ang driver at ibang pasahero. Pinagtutulungan ang bastos na lalaki. "Kung gusto mong magwala, bumaba ka. Pero huwag kang mananakit o manghihipo ng babae dito." Mariin na sabi ni Renz. "Kuya, tama na yan!" Sigaw ng isang pasahero. "Bumaba ka na lang!" Sumimangot ang lasing pero sa huli, bumaba ito ng nagmumura. Pagkaalis ng jeep, sakalang nakahinga si Ella. Nanginginig ang kamay niya.
Yun ang unang beses na mabasto siya ng ganoon. Okay ka lang? Tanong ni Renz nakatingin sa kanya at puno ng pag-aalala. Tumango siya ng mahina. Okay lang. Salamat talaga. Sigurado ka? Oo. Huminga siya ng malalim at pinilit ngumiti. Salamat, Renz. Pagbaba ni Renz sa kanto, tinapik siya nito sa balikat. Ingat ka lagi, Ella. Kahit anong oras, may mga bastos talagang ganun. Marahan siyang tumango. Ikaw rin. Salamat ulit. Nang makaalis ang jeep, napabuntong hininga si Ella. Naiinis siya sa nangyari kanina, pero masaya siya na may nakakwentuhan kahit isang estranghero lang. Dahil na rin sa nangyari, umuwi na muna si Ella sa apartment ng kanyang boyfriend sa halip na umuwi sa bahay nila. Pakiramdam niya kapag nandoon siya, hindi makakapagpahinga ang kanyang isipan. Pagdating niya sa apartment ni Wave, 10:00 na ng gabi. May ilaw pa sa loob at dati natutuwa siya kapag nakikita ang liwanag na yon. Senyales na gising pa si Wave at naghihintay. Pero ngayon, nanindig ang balahibo niya. Tahimik siyang lumapit sa pinto, hindi siya kumatok. Hinawakan niya ang doorknob na binuksan niya ng kanyang susi. Umiikot siya sa likod ng apartment at marahan ang bawat hakbang. Sa bukas na bintana, narinig niya muna ang tawa ng isang babae. Wave! Malambing na boses ng babae na parang kinikilig. Sinilip yun ni Ella at doon bumagsak ang lahat ng iniingatan niyang katinuan. Sa kama, kung saan madalas siyang nakahiga tuwing umaga matapos ang night shift, nakahubad si Wave at nakapatong rito ang isang babae. Ang bawat galaw ng mga ito, bawat ungol, parang saksak sa puso ni Ella. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalapit. Parang kinulong ang buong katawan niya sa eksenang yon. Hanggang sa may pumatak na luha sa pisngi niya. Mainit, tahimik, at walang tunog. Pero sapat para gisingin ang galit na itinatago niya. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Napabalikwas naman si Wave, nagulat at parang batang nahuli sa kasalanan. Samantalang ang babae nito, mabilis na tinakpan ang sarili ng kumot at halatang hindi alam kung ano ang gagawin. At mas lalo siyang nagulat nang ma-realize kung sino ang babae. Si Mika yon, tindera sa karinderyang paborito nilang kainan ni Wave. Ella, kinakabahang sabi ni Wave. Akala ko may trabaho ka. Kaya nga, alam mo may trabaho ako, kaya para kayong mga daga na nagtatampisaw dito. Mariing sabi ni Ella. Akala mo hindi ko alam? Akala mo hindi ko napansin lahat? Inoobserbahan ko lahat. Tahimik lang ako pero malaki ng pagdududa ko sa'yo. At ngayon, tama ang napatunayan ko. May babae ka rito na parang binabahay mo na rin. Ano, may mga iba't ibang shift ba kami sa buhay mong walang hiya ka? Ha? Ella, usal ni Wave. Sinampal niya ito at hinampas ng paulit-ulit. Ano? Ha? Morning shift sa akin tapos evening shift sa babaeng yan? Sagot! Nanginginig ang mga labi ni Wave. Naluluha na at para bang sakalang nito na-realize ang mga ginagawa. Ella, mahal kita. Sinampal niya pa ito ulit. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Anong mahal? Sinubukan pang magsalita ng haliparot na si Mika. Wave, ano bang sinasabi mo? Ako ang mahal mo, di ba? Hindi mo mahal ang babaeng yan. Inakit mo lang ako. Naluluhang sabi ni Wave. Natawa na lang si Ella nang mapakla sa pinagsasasabi ng dalawa. Parang gusto niya na lang pagbuhulin. Mas lalo lang siyang naiinis sa mga katwiran ni Wave na kinokontra naman agad ni Mika. Natawa si Ella pero hindi yon ang tawa ng tuwa. Tawa yon ng taong napagod, ng pusong nilamog ng lalaking minahal niya. Inakit? Bulong niya, sabay tingin kay Wave. Gano'n na lang? Yan ang palusot mo? Sa ilang beses na bumalik ang Mika na yan dito,
Sa ilang beses kong nadatnan ng bahay mo na malinis na parang may iba kang asawa, saka mo sasabihin sa akin na inakit ka lang? Tumingin siya kay Mika at dinuro ito. At ikaw? Tendera ka dun sa karinderya, di ba? Yung lagi naming kinakainan ni Wave? Ang kapal naman ng mukha mong mang-agaw. Ibang klase. Akala mo kung sinong anghel. Nang akit ka ng lalaking alam mong may kasintahan na. Nasaan ang respeto mong babae ka? Ang kati-kati mo? Mga agaw ka? Napaluha si Mika. Anong gagawin ko? Mahal ko si Wave. Naiinis ako na bakit siya nasa'yo. Malakas na sumigaw si Ella at sinampal ito. Agad namang pumagitna sa kanila si Wave, kaya mabilis siyang lumayo. Magdampi lamang ang mga balat nila. Diring-diri na siya. Tumayo muli si Mika at nanginginig na tumingin sa kanya. Wala akong pakialam kung girlfriend ka pa niya. Wala ka namang oras para sa kanya. Ang kapal mo magsalita ng ganyan. Ang sabihin mo, inggitera kang ahas ka? Singit ni Ella. Tumitig si Ella kay Wave at halatang desperado. Ella, tama na please. Wala nang saysay to. Nagkamali ako. Hindi lang pagkakamali ito, Wave. Sabi niya at halos mabasag ang boses. Desisyon mo to. Araw-araw kang may pagkakataong tumigil pero hindi ka tumigil. Pinili mo to. Nagsinungaling ka pa. Sinabi mo, tita mo ang naglilinis para sa'yo. At ano, nagalingan ka ba sa performance niya? Mas maayos maglinis. Napapasarap ang pakiramdam mo gabi-gabi. Ano, na-achieve na ba? Wife material na bang babaeng yan? Kailan nagsimulang maging malinis ang bahay mo? Nung nakaraang buwan lang. Ibig sabihin, nung nakaraang buwan mo pa pala ako niloloko? Nakakadiri ka? Ano, pareho mo kaming pinagsasawaan? Tahimik si Wave. Umiiyak pero walang lumalabas na matinong sagot. Ella, hindi ko alam kung paano nangyari. Basta nakiusap lang siya sa akin ng trabaho tapos naawa ako. 3 beses lang nangyari sa amin to. Maniwala ka. Bigla na lang. Kahit 10 seconds niyo pa yan ginawa. Niloko mo pa rin ako. Nagdesisyon ka na saktan ako. Walang bigla, Wave. Walang aksidente na paghuhubad ninyo at pagiging magkapatong dyan sa kama mo. Humakbang siya papalapit at halos magkadikit na sila. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata nito na puno ng luha at guilt. Alam mo ba kung gaano karaming pagkakataon kong inisip? Kung bakit ang bilis mong makatulog kapag nandyan ako? Iniintindi ko ang mga panlalamig mo. Kasi nga, magkaiba tayo ng oras ng pagod at pahinga. Pinipilit kong unawain ka. Pinipilit kong makita yung taong minahal ko noon. Pero ngayon, napalunok siya at nanghihina itong itinulak. Ngayon, wala na akong nakikita kundi isang lalaking hindi marunong umami ng kasalanan. Sinubukan pa siyang hawakan ni Wave, pero ayaw niya na. Nagpupumigla si Ella sa mga hawak ng binata. Yung toothbrush, yung shampoo, yung mga gamit na hindi ko binili. Akala mo ba talaga hindi ko ginagamit ang utak ko? Ha? Wave? Ella, pakinggan mo muna ako. Anong ipapaliwanag mo? Sigaw niya rito. Nakaibigan mo lang siya? Na pinaglilinis mo lang? Gabi-gabi kang nililinis niya, pati ang kama mo? Napayuko si Wave. Malito, Ella. Wala lang to. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Tumawa siya at binato ito ng kung anong mahagilap niya. Ginusto mo to? Pinili mo to? Lumapit si Wave at marahang inilapit ang kamay. Ella, please. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Ella, babaguhin ko to. Magbabago ako. Huwag mo akong iwan. Napailing si Ella. Hindi mo na kailangan magbago. Kasi tapos na tayo. Tahimik siyang lumakad papunta sa pinto. Pero bago siya lumabas, huminto siya sandali. Pagod na ang puso niya. Tiningnan niya si Mika na tila gustong lumubog sa hiya. Sana, kung niloko ka rin niya balang araw, maalala mo tong gabi na to. At kay Wave, huling sulyap ang kanyang iginawad. Salamat sa lahat, Wave.
Pero dito na tayo nagtatapos. Ayoko na. Sana wag ko nang makitang pagmumukha mo kahit kailan. Paglabas niya, doon siya muling napaiyak. Sa daan, naglalakad siyang parang wala sa sarili. Bumagsak siya sa gilid ng kalsada, umupo at doon siya tuluyang humikbi. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Baka mawala na siya ng trabaho dahil doon. Kaya baka panibagong hanap na naman ng trabaho ang kailangan niya. Pag-uwi niya sa Caloocan, sinalubong siya ng ate niyang si Lani. "Oh, bakit biglang nandito ka? Akala ko ba doon ka muna sa boyfriend mo?" Ngumiti siya ng pilit. "Gusto ko lang umuwi, ate. Gusto ko lang makalimot. Niloko ko, nahuli ko, may nakapatong na babae sa kama." Napamura naman si Lani. "Ang walang hiyang yon? Sige, pumasok ka. Kumain ka na ba? Halika, pakakainin kita." Sa mga lumipas na araw, nanatili na muna siya sa bahay nila. Nawalan na rin siya ng trabaho, kaya nagpaalam na rin siya ng formal. Hindi rin naman kasi siya makakapag-focus na ganoon ang aura. Nagpatuloy sa panunuyo si Wave, pero talagang hindi niya pinapansin. Kahit lumuhod pa ito sa harap ng bahay nila, wala na siyang pakialam. Hindi na niya kayang bumalik pagkatapos ng makita niya sa mga ito ni Mika. Kahit na hindi na matupad ang pangarap niyang makapag-abroad dahil dito, wala na rin siyang pakialam. Kaya naman siguro niyang gumawa sa pamamagitan ng sariling sikap. Kung para sa kanya ang pag-abroad, para sa kanya talaga yon. Yun nga lang, habang tumatagal na wala siyang trabaho, pinag-iinitan naman siya ng asawa ng kanyang ate. Tinatawag siyang pabigat, kaya naman once na magkatrabaho, hahanap na ulit siya ng boarding house. Ayaw niya rin naman kasing makihati sa mga anak ng ate Lani niya. Noong may trabaho pa siya, okay siyang magstay doon. Kaso, parang minamalas talaga siya at hindi matanggap-tanggap. "Ano ba to?" Napakamot siya sa ulo. "Lord, anong meron? Bakit parang akong pinaparusahan mo? Wala akong mahanap na trabaho. Lord, takot akong magutom. Parang awa mo na. Pahing trabaho." Napatingin siya sa McDo. Kaunti na lang ang pera ni Ella, pero gutom na talaga siya. Kaya bahala na. Kailangan niyang kumain para magkaroon ng lakas. Wala rin naman siyang makitang karinderya sa paligid. "Okay na to," mahinang sabi niya sa sarili, sabay hinga ng malalim. "Kahit cheeseburger meal na lang, basta may kanin o tinapay, bahala na. Chicken alaking na lang siguro." Pumasok siya, amoy french fries at fried chicken. Parang lalo siyang ginutom. Pero habang nakapila, parang gusto niya nang umatras. Ang mahal ng combo meal, halos maubos na ang pera niya. "Next!" sabi ng crew sa counter. Isang burger lang po at tubig na lang," sabi ni Ella at medyo nahihiya. Habang inaabot niya ang gusot na pera, bigla niyang naramdaman ang isang mainit at yakap mula sa likod. "Honey!" Boses yon ng isang lalaki. Napatigil siya, parang binuhusan ng malamig na tubig. Lumingon siya at muntik nang mabitiwan ang pitaka nang makita kung sino yon. "Renz?" Natatandaan niya ito dahil madali naman siyang makatanda ng mukha. At sa mukha nito, mukhang natatandaan din siya. Yun nga lang, hindi niya alam kung bakit ginagawa nito yon. Ngumiti si Renz at inakbayan pa siya. "Honey, sorry, na-traffic lang ako. Hindi mo ba ako hinintay?" Nanlaki ang mga mata ni Ella. "Ano?" Pero bago pa siya makapagsalita ulit, marahang lumapit si Renz sa tenga niya at bumulong. "Pakisakay muna, please. Magpapaliwanag ako mamaya." Napalunok si Ella at ditong-dito. Alam niya namang mabait si Renz kahit saglit lang silang nagkakilala. Pero hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Tinatanggal niya ang pagkakaakbay, pero mas lalo pang hinigpitan ng hawak at bumaba pa sa bewang niya. Nagsalita si Renz at kinausap ang crew. "2 two-piece chicken McDo,
2 burger steak at 2 McFloat. Ngumiti si Renz at hinaplos pa ang buhok niya na parang nilalambing siya. Libre ko. Ngiti ka, please. Ipakita mong sweet ka. Please, parang awa mo na. Baka masapak na ako rito. Kumunot ang noo ni Ella. Ha? Sinong sasapak sa'yo? Nakangiti pa rin na parang timang si Renz. Sige na, sumakay ka na. Huwag ka nang lumingon. Nagdududa na nga o. Lumalapit na. Medyo sumilip si Ella sa gilid. May nakita siyang isang lalaki na mukhang galit at parang mukhang gustong sugudin si Renz. Kaya agad siyang umayos at marahang hinaplos ang dibdib ng binata. Wow, ang dami mo namang in-order. Gutom na kasi talaga ako, babe. Pagsakay ni Ella sa trip ng binata. Tumawa naman si Renz. Hindi niya alam kung peke ba yon o totoo na. Dahil natawa sa pag-acting niya. May gusto ka pa ba? Ayoko nagugutom ka. Gusto kong palagi kang busog. Patingin nga, nangangayayat ka na. Hinaplos-haplos pa ni Renz ang mukha niya na parang ewan. Lihim niya na lang tuloy na sinamaan ito ng tingin. Pero sa kabilang banda, natatawa pa rin siya. Hindi niya alam kung bakit napunta sila sa ganoong sitwasyon. Bago pa makatanggi si Ella, hinila na siya ng Renz papunta sa table. Tahimik siya habang inaayos nito ang tray. Hindi niya alam kung maiinis, matatawa o mahihiya. Napailing na lang sa Ella. Pagkaupo nila, sakalang siya nakapagsalita. Anong ginawa mo? Bakit mo ako niyakap at tinawag na honey? Ngumisi lang si Renz at medyo nahihiya. Sorry, emergency. Emergency? Ano ba kasing ginawa mo? Ay nako, sabi ni Renz sabay tumingin sa may gilid ng counter. Kasi yung babae doon, yung naka-pink dress na palabas, dapat siya yung kasama ko ngayon. Nakapag-meet up na nga ako. Nakaupo na kami. Nang umihi ako, pagbalik ko may kasama na siyang lalaki ron. Anak ng lintik talaga. Asawa niya pala yun. Napalingon si Ella. Nakita nga niya ang isang babaeng maganda, maayos at naka-makeup. Pero may lalaking kasama at hawak ang kamay nito. Yak! Kabit ka? Mahina niyang sabi kay Renz. Agad namang nag-react ang binata. Hindi, saka one time lang naman. Hindi ako pumapatol sa may asawa na. Mali kong may asawa na palang ka-meet up ko. Ngayon ko lang nalaman. Bakit ka kasi nakikipag-meet up kung kani-kanino? Dapat kung may mamahalin ka, yung sobrang kilala mo na. Sabi niya habang nagsisimula ng kumain. Yuck! Singhal agad ng binata. Natigilan naman si Ella sa pagmuya. Matama niyang tiningnan si Renz. Hindi niya mapigilang magtaka kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Para bang diring-diri itong magmahal. Ayoko. Hindi ako para sa mga ganyang pag-ibig at seryosong relasyon. Hindi ako mag-aasawa. Ayoko niyan. At ayoko rin maging kabit ng kung sino. Paliwanag pa ni Renz. Ngumuso naman siya. Anong gagawin mo doon sa babae? Bakit ka makikipag-meet up kung hindi ka naman pala magmamahal? Umawang ang bibig nito bago umiwas ng tingin. Casual relationship. Magsama lang sa isang gabi. Mag-check-in sa hotel. Ganun. Napangiwi naman siya. May mga ganyan pala talaga. Hindi ko maiisip na ganyan ka pala. Ako kasi, para talaga ako sa serious relationship. Ayoko ng mga ganyan. Kahit nga niloloko ako. Ngumiwi naman ang binata. Diba? Kaya ayoko ng seryosong relasyon. Pero hindi naman lahat ganun. Katulad ko, kahit nasaktan ako, umaasa pa rin ako na balang araw na may lalaki pa rin na nararapat para sa akin. Hindi ko kayang ginagawa mo. Saka hindi naman pwedeng habang buhay kang ganyan. Balang araw, maghahanap ka rin ng asawa saka mga anak. Ngumisi naman si Renz at nagsimula ng kumain. Hindi mangyayari yon. Mabubuhay akong single. Kaya ko yun. Ayoko ng asawa at anak. Umismid naman si Ella. Sandali silang natahimik. Kumain sila pareho at parang magkaaway muna na hindi nag-uusap. Pareho silang kumain na parang mga construction worker. Kaya medyo natawa sila na pareho silang gutom.
Napabuntong hininga si Renz. Okay, eto na yung paliwanag ko na hindi mo siguro magugustuhan. Sabihin mo nga, daldalin mo ako at dinadamay mo na ako rito sa gulo mo na kung tutuusan ay hindi naman dapat. Estranghero pa rin tayo sa isa't isa. Nakilala ko kasi yun sa online, panimula ni Renz. Sa dating app, ganon. App for casual relationship. Nagkita kami dati bago ako sumakay ulit sa barko at may nangyari sa amin ng isang beses. Sabi niya, gusto niyang magkita ulit ngayong balik na ako sa Pilipinas. No strings, just casual ulit. Napakunot ang noo ni Ella. Yan kasi, casual pa. Munti ka nang maging kabit. Munti ka pang masapak. Oo na, kasalanan ko. Hindi ako nag-iingat. Pag-amin pa ni Renz habang umunguya. Pero consensual naman kasi yun at siyang may kasalanan. Hindi niya sinabing may asawa na siya. Biktima lang ako. Pareho naming gusto yon at hindi ko naman siya pinilit. Wala akong girlfriend, wala akong niloloko. Kaya okay lang, di ba? Kaso ang pagkakamali niya, hindi niya nga sinabi na may asawa na pala siya. Napasinghap si Ella at naiirita itong tiningnan. Parang gusto niyang sampalin ito para sa pananaw sa pagiging babaero. Pero wala naman siyang karapatang gawin yon. Bakit ka ba kasi ganyan? Tapos ano, pagkatapos nun, ibang babae naman? Mag-stick to one ka na lang para wala kang problema. Tumingin lang si Renz sa kanya at napailing. Ella, seaman ako. 6, minsan 9 na buwan sa dagat. Walang partner, walang kasama. Hindi naman ako nahuhumaling sa casual relationship. Saka lang kapag may pangangailangan ako, saka mas okay yun. Kasi ayoko ng commitment. Napailing din sa Ella. Ang weird mong magpaliwanag. Parang okay lang sa'yo na gamitin lang ang katawan ng tao. Saka yung katawan mo, ano, para usan lang din ang mga babaeng gusto din ng casual relationship? Pwedeng maging masaya ngayon, pero kapag tumagal, hindi na yan masaya. Maghahanap ka rin ng taong magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Imposibleng wala. Grabe ka naman sa parausan na para bang pokpok ako. Reklamo pa ni Renz. Natawa na lang si Ella. Ewan niya ba, hindi niya maintindihan kung bakit ang komportableng asara nila ni Renz kahit hindi naman sila gaanong magkakilala. Kahit magkaiba sila ng paniniwala, parang talagang magkakasundo dahil parang same vibes lang din. Umiling si Renz. Hindi ganon. Hindi ako parausan at hindi rin parausan yung mga babaeng dumaan sa buhay ko. It is what it is. Pareho lang na may needs. Pareho lang kaming pumayag. Gusto rin nila. Walang lokohan. Walang sabit. Tumango na lang si Ella. Wala naman siyang magagawa sa opinyon nito. Entitled naman kasi lahat ng tao sa kanya-kanyang opinyon. Pero hindi talaga mapigilan ni Ella ang kirot ng moralidad. Renz, hindi ko alam kung matatawa ako o maawa. Akala ko mabait kang tao. Mukha ka pa namang inosente nung first meet natin. Para ka lang batang nagkakwento sa jeep. Bakit? Hindi na ba ako mabait dahil lang pumapasok ako sa casual relationship? Tanong nito at binigyan pa siya ng chicken. Hindi ko niloloko ang girlfriend ko dahil wala akong ganun. Hindi ako pumapasok sa relasyon para lang manloko. Hindi ako kagaya ng ibang lalaki dyan. Okay ng babaero, at least hindi cheater. Natigilan si Ella. Parang sinampal din siya ng katotohanan. Hindi niya alam kung anong mas masama, ang tapat na manyak o ang malambing na sinungaling. Hindi mo kailangan kumilos na parang okay yung ginagawa ko. Mahinahon itong sabi. Hindi ko rin sinasabing tama ako, pero at least hindi ako nagtatago. Hindi ako umaasa sa taong mahal ako habang may iba akong kasama. Napalunok si Ella. Pero hindi mo rin ba naiisip na mali pa rin kahit wala kayong relasyon? Gamitin mo man o gamitin ka man, mali pa rin. May tao kang nasasaktan kahit hindi mo alam. Paano kung ang mga naka-casual relationship mo ay ma-inlove sa'yo? Eh di, hindi na ako ulit, sabi ni Renz at mataman siyang tiningnan. Hahanap ako ng bago. Minsan, Ella, may mga sugat na hinahanap lang ang pansamantalang haplos. Hindi gamot. Hindi lahat ng tao kayang magmahal araw-araw. Hindi na lang sumagot si Ella. Alam niya kasi
Nahahaba pa ang pagtatalo nilang dalawa. Ang mahalaga, nakakain siya ng masarap. "Saan ka ba? Ihahatid na kita," saad ni Renz. Umiling naman siya kaagad. "Huwag na, okay lang ako. Sasakay na ako ng jeep. Salamat sa pagkain. Bye." Tumango naman si Renz at ngumiti. "Bye." Sumakay na si Ella sa jeep na agad namang umandar. Yun nga lang, habang kumukuha ng pambayad, napatingin siya kay Renz na parang humahabol pa. Kumunot ang noo ni Ella. Anong problema ng isang yun? Mukhang hinihingal ang binata at iwinagayway ang cellphone nito. Hindi niya naman maintindihan. Unti-unti na rin kasing nakalayo ang jeep. "Bayad po," bulalas ni Ella. Inabot ang bayad at pagkatapos ay umayos na ng upo. Hindi na sila siguro magkikita pa ni Renz. Gayunpaman, masaya siyang nakilala niya ito. Kahit paano, nabusog siya sa mga kinain niya. Pero bukas, haharapin na naman niya ang paghahanap ng trabaho. Mainit ang sikat ng araw nang maghanap ulit siya ng trabaho. "Hindi ako susuko," sabi niya sa sarili habang naglalakad sa kahabaan ng avenida. "Kahit anong trabaho, basta marangal." Pumasok siya sa isang pangmaliit na office supply shop. "Hi po, nag-a-apply po sana ako." Ngumiti ang Alice sa counter pero umiling. "Ay iha, sorry, filled na po ang slot namin. Nagkataon lang, kapapasok lang kahapon." Napangiti si Ella pero ramdam ang panghihina. "Ah, ganun po ba? Okay lang po, salamat po ah." Paglabas niya, parang biglang umikot ang paningin niya sa gutom at init. Napahawak siya sa tiyan, sabay hinga ng malalim. "Kaunti na lang, may isa pa akong pupuntahan." Habang naglalakad, may nadaanan siyang matandang babae na may bitbit na magandang bag at payo at nakatayo sa tabi ng kanto. Mukhang pawis na pawis at namumutla. "Lola, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Ella nang mapansin niyang parang nanginginig ang kamay ng matanda. Iha, medyo nahihilo lang ako," mahinang sabi ng matanda. "Kanina pa kasi ako naglalakad. Hindi ko alam kung nasobrahan sa init." Agad siyang lumapit. "Lola, maupo na po muna kayo dito." Inalalayan niya ito papunta sa sementadong upuan sa tabi ng waiting shed. "Sandali lang po, bibili lang po ako ng tubig." Tumakbo si Ella papunta sa tindahan at bumili ng bottled water gamit ang huling barya sa bulsa niya. Pagbalik niya, agad niyang inabot iyon. "Lola, dahan-dahan lang po ah." Kinuha ng matanda, uminom, saka napahinga ng malalim. "Salamat iha. Kung hindi dahil sa'yo, baka natumba na ako." "Wala yun Lola," sabi ni Ella. "Basta okay po kayo, gusto niyo po bang tawagan ko yung pamilya niyo?" "Ah, oo, may apo ako. Nasa malapit lang siguro. Pero sandali anak, pakihanap naman ang cellphone ko sa bag. Dumaan kasi ako sa chapel at baka nahulog ko yata." "Sige, ako na po. Ako na pong maghahanap," sabi ni Ella at siya na mismo ang naghanap. Maya-maya, nakita niya ang cellphone. "Eto na po." "Salamat talaga iha. Mabait kang bata," sabi ni Lola sabay ngiti. "Anong pangalan mo?" "Ella po." "Ella," ulit ng matanda at parang sinusuri pa siya. "Maganda ang pangalan mo. Parang narinig ko ng pangalang yan. May nagkwento sa akin." Napangiti si Ella. "Salamat po. Baka may kapangalan lang po. Common name naman po kasi ang pangalang Ella." Tumango naman ito saka ngumiti. "Ako nga pala si Mila. Tawagin mo akong Lola Mila." Maya-maya ay kinutingting na nga nito ang cellphone. Nahihirapan ang matanda kaya tinulungan niya pa. Nang makakonect na sa tawag, hinayaan niyang makausap nito ang apo. "Hello apo, pwede mo ba akong sunduin dito sa may avenida? Malapit sa Mercury Drug. Medyo nahilo ako kanina pero may tumulong sa akin. Etong si Ella, mabait na bata." Tumango-tango ito habang kausap sa cellphone saka napangiti.
Sige apo, hintayin ko na lang dito. Pagkababa ng tawag, nilingon nito si Ella. Sabi niya, parating na raw siya. Salamat ha, apo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nahilo na ako sa init. Wala po yun, Lola. Mabuti na lang po at nandito ako. Ella, kung gusto mo at hindi ka naman nagmamadali, sumama ka sa amin. Ayain kong kumain ng aking apo. Sumama ka na sa amin ha. Gusto pa kitang makausap. Magaan ang loob ko sa'yo. Saka gusto kitang pakainin ng masarap bilang pasasalamat. Napangiti si Ella. Salamat po talaga. Pero okay lang po ako. Nakakahiya naman. Walang hiya-hiya, Ella. Lahat ng mabubuting gawa dapat may kapalit kahit maliit lang. Sabi ni Lola Mila. Kumain ka. Kakain tayo. Saka makikita mo yung apo ko. Gwapo yun. May boyfriend ka na ba? Napatawa si Ella. Nako, wala po. Parang erereto pa yata siya ng matanda. Kaya oo na lang siya ng oo. Nagigiliw din naman siya kay Lola Mila. Papunta na raw ang apo kong si Renren. Pero alam mo, matagal ko na siyang hindi nakikitang ngumiti ng totoo. Laging malayo ang tingin, sabi ni Lola saka tumingin sa malayo. Sana pag dumating siya, matuwa siya at makilala ka. Ang ganda-ganda mo pa naman at mabait pa. Natawa si Ella. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Baka po magulat siya. Parang gusto niya na po akong ireto. Tumawa agad ang matanda. Ay oo, gusto ko na siyang mag-asawa. Ayaw namang mag-asawa. Gusto ko lang naman na makita siyang may pamilya bago man lang ako pumanaw. Ako na lang ang nag-aalaga sa batang yon. Matanda na ako, kaya sana'y magkaroon na siya ng pamilya. Bahagyang napangiti si Ella. Ramdam niya sa matanda na mahal talaga nito ang apo. Kaya't batid niyang mabait ang pinalaking apo ni Lola Mila. Habang nag-uusap sila, may lumapit na kotse at huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at isang lalaking naka-gray shirt at gwapong-gwapo nga ang bumaba. Lola! Sigaw nito, sabay takbo papunta sa kanila. Napatigil si Ella, parang bumagal ang paligid nang makita niya kung sino yon. Renz? Napanganga si Renz habang papalapit. Ella? Pareho silang natigilan. Sino ba naman ang mag-aakalang magkikita pa sila? Apo! Tawag ni Lola Mila habang nakangiti. Ay buti naman dumating ka na. Magkakilala kayo? Ella? Ulit ni Renz at hindi pa rin makapaniwala. Ikaw pala yung tinutukoy ni Lola? Ewan ko nga eh. Sagot ni Ella sabay tawa pero halatang kinakabahan. Hindi ko alam na apo ka pala ni Lola Mila. Natawa ang matanda. Oh, kilala nyo na palang isa't isa. Ang liit ng mundo ano? Opo Lola. Sabi ni Renz sabay kamot sa batok. Magkakilala kami. Dati lang nakasabay ko lang minsan. Ngumiti si Ella sabay sabing, Opo Lola, naging magkaibigan kami. Nagkakilala lang sa jeep tapos ilang beses nagkita sa hindi inaasahang paraan. O diba? Ang galing ng tadhana, sabi ni Lola Mila. Ngayon magkasama na kayo ulit dahil tinulungan mo ako. Aba, dapat magpasalamat ka sa kanya apo. Lumapit si Renz kay Ella at medyo natatawa. Salamat Ella. Kung hindi mo tinulungan si Lola, hindi ko alam kung... Wala yon, sabi ni Ella nang nakangiti. Kahit sino naman tutulong. Umupo si Renz sa tabi ni Lola Mila at hinawakan ang kamay nito. Lola, ilang beses ko nang sinasabi. Magpahatid ka na lang kapag lalabas ka. Hindi mo na kailangan maglakad ng ganito kalayo. Aba, hindi mo ako pwedeng ikulong sa bahay, apo. Sagot ni Lola Mila at medyo pilya ang ngiti. Kailangan din ng matatanda ng araw at hangin, hindi puro aircon. Napatawa si Ella, pati si Renz. May punto naman nga kasi ang matanda.
Ilang sandali pa ay sumakay na sila sa sasakyan at naghanap ng restaurant na makakainan. Kapag nakikita niyang inaasikaso ni Renz ang lola nito, napapangiti na lang siya. Maaaring babaero ito pero mapagmahal naman sa pamilya. Kaya medyo nanghihinayang si Ella na ayaw nitong magkaroon ng asawa at mga anak. Naghahanap ka ng trabaho at hanggang ngayon ay wala ka pa rin mahanap? Tanong ng matanda. Umiling naman si Ella habang tinatapos ang pagnguya. Wala pa po akong mahanap. Lagi pong walang bakante. Bigla namang ngumisi si Lola Mila at parang may naisip na magandang ideya. Gusto mo bang maging katulong? Hindi naman katulong kasi naglilinis din naman ako. Exercise ko na rin. Parang caregiver ko lang at kasama sa bahay. Naghahanap kasi kami. Walang makita ang apo ko. Baka pwedeng ikaw na lang. Umawang ang bibig niya. Po? Wala po akong alam sa pagki-caregiver, Lola. Sumabat naman si Renz. Okay lang yun. Mukhang maganang loob ng lola ko sa'yo. Kailangan niya kasi ng kasama, lalo na kapag nasa laot ako. Pasasahurin kita, libre tirahan at pagkain din. Saka, kahit nito lang tayong nagkakilala, komportable na rin ako sa'yo. Tumawa si Lola Mila. Ang ganda niya, Apo? Napakurap-kurap si Renz. Hindi alam kung paano sasagutin yon. Para bang hirap na hirap itong amining maganda siya. Kaya mahina na lang siyang tumawa. Wag niyo na po akong ireto dyan. Hindi po ako type niyan. Ang gusto niyan, yung may mga asawa at bigla siyang sinubuan ni Renz. Oo na, maganda ka. Sobrang ganda mo. Crush na kita. Sinamaan ni Ella ng tingin si Renz. Pero may kaunting tawa sa kanyang mga mata. Mukhang hindi alam ng lola nito ang huling kalokohan. Napapalakpak si Lola Mila. Ayan, bagay na bagay kayo. Crush ka pala nitong apo ko, Ella. Pumayag kang magpaligaw, ha? Para hindi mahirapan ng apo ko, sa amin ka na magtrabaho. Kahit ako nang magpasahod sa'yo. Ito kasing si Renz, binibigyan ako ng 30,000 a month. Naiipon lang. Nabili ko naman ang mga kailangan ko. May kabaong na ako. May dress na. Bulalas ni Renz. Huwag niyo na pong sabihin yan. Hinampas naman ito ng lola nito. Ano ka ba? Doon din naman ang pupuntahan ko. Basta kapag pumayag ka, may sahod kang malaki. Sa amin ka na para mas maging close kayo nitong apo ko tuwing umuuwi. Kapitan na to ng barko kaya mapera to. Hayahayang buhay mo rito kay Renz. Nagreklamo naman agad si Renz. Parang binubugaw niyo na ako Crush ko lang pero hindi ko liligawan yan. Natawa na lang si Ella sa maglola. Sa bandang huli, tinanggap niya ang offer ng mga ito. Hindi na siya choosy. Wala siyang mahanap na trabaho at medyo malaki pa ang kita niya. Baka naman inaasahan mong liligawan kita. Huwag mo kong aakitin. Saad ni Renz. Mahina siyang tumawa sa bulong nito. Excuse me? Para namang gagawin ko yun. Nek-nek mo? Ayoko sa lalaking parausan lang ng kung sino-sinong babae dyan. Hindi nga sabi ako parausan. Mariinggiit ni Renz. Tinawanan na lang ni Ella. Kaya makalipas ng isang buwan, lumipat na siya sa bahay ni na Lola Mila at ni Renz. Saktong nakasakay na naman ulit ng barko ang binata na para bang takot na maakit niya. Wala naman talaga siyang gagawin dito. Hindi niya naman type si Renz at hindi siya mahuhulog sa isang babaero. Pasok ka, apo, masayang sabi ni Lola Mila. Simula ngayon, dito ka na. Ang tawag mo sa sarili mo, kasama ko rito. Para sa akin ay hindi ka kasambahay rito, pero sana magka-inlaban kayo ni Renz para maging kayo. Pagkatapos, magpabuntis ka agad kapag umuwi. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Lola, humalakhak naman ang matanda. Joke lang. Natawa na lang din si Ella. Ibang klase rin talagang mag-isip si Lola Mila. Imposibleng mangyari yon. Isa pa, alam niyang dadaan muna si Renz sa ka-meet up nitong bago
na casual relationship na naman ng binata. Ngumiti si Ella at pinagmasdan ang malaking bahay. Ibinibida ng matanda na katas ng pagsisima ni Renz ang pagpapatayo ng bahay na yon. Sige po Lola, magtatrabaho po ako ng maayos. Maayos po ako maglilinis, magluluto, maglalaba, lahat po. Hala ka naman, natatawang sagot ni Lola Mila. Hindi kita dinala rito para pahirapan. May edad na ako, oo, pero hindi pa ako latak ng mundo. Basta samahan mo lang akong magkwentuhan, tulungan mag-ayos ng bahay at bantayan kung minsan kung nahihilo ako. Tumango si Ella. Opo Lola. Habang pumasok sila sa loob, napansin ni Ella ang bawat sulok, malinis, maayos at puno ng larawan. Sa dingding, puro frame photos ni Renz. Isa noong elementarya na nakasuot ng medal. Isa noong high school na may hawak na certificate. At isa pa, nakasiman uniform, tuwid ang tindig at may seryosong ekspresyon. Ang pogi naman po ng apo ninyo, biro ni Ella. Nako, oo, pero wag mong purihin ng sobra. Baka lumaki ang ulo nun, sagot ni Lola Mila sabay tawa. Pero masipag yan. Mabait din. Lagi akong binibilhan ng pasalubong kapag umuuwi. Dito siya lumaki. Yan ang kwarto niya oh. Tinuro ni Lola ang kwarto sa kanan. Diyan niya noon. Pero dito ka sa likod apo. Binuksan niya ang pinto, isang maliit na silid. May kama, maliit na mesa at bintanang may kortinang dilaw. Maliit lang pero presko. May kortina pa yan. Regalo na Renz bago sumampa ulit sa barko. Ang ganda Lola, salamat po talaga, sabi ni Ella. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Ella at hinaplos ang braso niya. Ang bahay na walang kasama, parang plato na walang ulam, walang saysay. Kaya simula ngayon, dito ka na. Ituturing na kitang apo. Ha? Napayakap si Ella. Opo, Lola. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nilinis niya muna ang sala, pinunasan ang mga larawan, at tiniklop ang mga damit. Habang abala, narinig niya si Lola mula sa kusina. Pagkatapos maglinis, nagluto siya ng almusal. Nang makita ni Lola Mila ang lamesa, napangiti ito. Aba, marunong ka palang magluto. Kaunti lang po, sagot ni Ella habang inilalagay ang tasa. Kaunti daw, sabi ni Lola sabay subo. Aba, mas masarap to sa mga niluluto ng anak ng kapitbahay ko. Kung ganyan ka magluto araw-araw, baka humaba pa ang buhay ko. Natawa si Ella, pero sa loob niya parang may liwanag na bumukas. Matagal na siyang hindi napuri. Siguro, namimiss niya lang ang pakiramdam ng may pamilya. Lalo na at kung titingnan, parang mag-isa na lang din naman siya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagkaroon ng ritmo si Ella sa bagong buhay. Sa umaga, mag-aayos ng higaan, magluluto ng almusal at samahang mag-zumba si Lola Mila. Sa tanghali, sabay naman silang nagluluto. Sa hapon, lalabas sila ng bakuran, magdidilig ng halaman at magbubunot ng damo. Lola, ang dami niyo pong halaman, sabi ni Ella isang hapon habang may hawak na hose. Ah, oo, mga kaibigan ko yan. Kapag malungkot ako, sila ang kinakausap ko at hindi sila sumasagot, kaya lagi akong panalo sa argumento. Natawa si Ella. Tama po yan. Yung iba pong tao kung makipagtalo parang may premyo. Tama ka dyan, apo. Kaya mas gusto kong halaman. Kung magtampo man, madidiligan ko lang okay na ulit. Ikaw, kapag nakauwi ang apo ko, magpadilig ka ha? Lola, tawang-tawa si Ella sa humor ng lola ni Renz. Pakiramdam niya, hindi ito matanda dahil sa mga sinasabi. Siya na lang talaga ang nagugulat. Isang hapon, nakaupo si Lola sa sala at may hawak na cellphone. Napakunot ang noo nito.
Apo, paano ko ba tatawagan si Renz dito? Nagpa-video call daw siya sabi sa chat, pero ayaw namang lumabas ng mukha niya. Lumapit si Ella at mahinang tumawa. Kaliligo niya pa lang, kaya may tuwalya pa siya sa ulo. Lola, ito po kasi, kailangan po pindutin tong camera icon, tapos hintayin niyo po siyang sumagot. Ganun pala yun. Sabay pindot ni Lola, tapos napasigaw nang makita sa screen ng apo. Renz, apo ko yan. Ayan, lumabas ka rin. Akala ko multo ka na lang dito sa cellphone ko. Tumawa si Renz mula sa kabilang linya. Lola naman, parang hindi po ako sanay. Kasi itong cellphone mo, akala ko sirain. Buti na lang may Ella ko rito. Siya ang nagturo sa akin. Asawahin mo na pag-uwi mo. Masarap magluto. Magaling din sa bahay. Hinayaan na lang niyang mag-usap ang dalawa habang nagtututbrush siya. Natawa pa si Ella dahil palagi siyang binabanggit ni Lola Mila sa apo nitong si Renz. Isang hapon, habang nagluluto, biglang tumawag sa kanya si Renz. Agad naman niya yung sinagot. Oh, tumawag ako. Hindi sumasagot si Lola. Ni-loudspeaker ni Ella ang kanyang cellphone. Oo, tulog kasi siya. Mamaya, sasabihin ko na tumawag ka. Anong ginagawa mo? Nagluluto ka? Tanong ni Renz. Patingin ako. Bahagya siyang natigilan. Ayaw niyang makipag-video call. Medyo haggard pa siya. Pero bakit niya ba ipag-aalala yon? Ano naman kung pangit siya sa paningin ng binata? Sa kauna sa lahat, ang niluluto naman ang gusto nitong tingnan. Hindi naman siya. Kaya yun na nga ang ginawa niya. Nagtanong-tanong pa si Renz tungkol sa araw nila ni Lola Mila. Pero maya-maya ay bumalik na rin naman sa trabaho. Lumipas ang mga buwan na ganoon palagi. Nakakausap niya sa chat si Renz at nakakatawagan din para mga musta. May GC pa nga silang tatlo, kaya natatawa na lang siya kapag like ang reply ng matanda. Apo, Ella! Post ka rito, bilis! Ang ganda ng lighting dito, oh! Ang ganda din ng cellphone ko. Ang linaw-linaw pala ng camera nito. Saad ni Lola Mila at manghang-mangha. Nag-post naman agad si Ella. Hawak niya pa ang walis, nakasuot lang siya ng sando, maikling shorts at nakaklip ang buhok. Nang makita niya ang mga pictures, mahina na lang siyang tumawa. Nagpatuloy pa ang matanda sa pagkuha ng pictures ng kung ano-ano. Nang magpapahinga na si Ella, naligo na muna siya. Saktong kalalabas niya lang ng banyo pagkatapos maligo, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya namang sinagot nang makitang si Renz iyon. Hello, bakit? Tanong niya agad habang pinupunasan ng tuwalya ang hubad niyang katawan. Hindi sumagot si Renz. Kumunot ang noo niya at kinuha niya ang lotion. Hoy, ano ba yon? Ano yung suot mo kanina? Tanong ni Renz. Ha? Nagsalita ulit ang binata. Bumibili ka ba sa labas dyan sa may tindahan na ganun ang suot mo? Ang ikli. Magpants ka nga. Naka-sleeveless ka pa. Okay sana kung nandyan ako. Kaso wala ako. Paano kapag may nangmanyak sa'yo? Mas lalo naman siyang nagtaka. Ha? Sino namang mamanyak sa akin? Saka pang araw-araw ko naman yun. Anong suot mo ngayon? Patingin ako. Biglang hiling nito. Napatingin naman agad si Ella sa itsura niya. Wala siyang saplot, pero magpapajama lang naman siya kasi tutulog na. Buksan mo ang video call mo. Gusto kitang makita. Nanlaki ang mga mata ni Ella. Ayoko. Saka, bakit ba kailangan mo pang makita? Baliw ka ba? Marami ka bang nainom na tubig alat at bakit ganyan ka ngayon? Mind your own business. Buksan mo nga. Utos pa nito. Kinuha niya ang cellphone. Wala akong saplot. Napadaing bigla si Renz at hindi makasagot. Naririnig niya ang mga mura nito, kaya mas lalo siyang nainis. Paano mo nalaman na ganun ang suot ko kanina? Nag-send sa'yo si Lola Mila? Saka bakit mo ako pinipilit mag-video call tayo? Wala akong damit. Kaliligo ko lang. Bakit mo sinabi sa akin na wala kang suot? Mas lalo siyang naguluhan. Malamang, kasi tinanong mo.
Ano ba talaga, Renz? Pinapahirapan mo ako. Muling nagmura si Renz na para bang sobrang frustrated na. Ikaw, inaakit mo talaga akong babae ka. Umawang ang bibig ni Ella. Hoy! Anong inaakit? Wala akong ginagawa sa'yo ah. Nandyan ka sa barko. Nandito ako. Teka nga. Pinagnanasaan mo ba ako? Ha? Kadiri ka? Kung nag-send sa'yo si Lola ng pictures ko, i-delete mo. Paano kung hindi ako magnanasa sa'yo? Parang nahuhulog ng puso ko. Bulalas bigla ni Renz. Bigla niyang naibato ang cellphone na para bang nakakadiring bagay iyon. Tinitigan niya lang yon hanggang sa mag-end call na lang. Agad na napabihis si Ella ng damit habang namumula. Ang lalaking yun, nakakainis. Gigil niyang sinuklayan ng buhok. Anong nahuhulog na? Ihulog ko siya ron eh. Akala ko ba ayaw niyang mag-asawa at hindi naniniwala sa love? Sira ulo. Talagang nag-confess kung kailan nasa cellphone lang. Tapos hubad na hubad pa ako. Loko-loko. Hindi ako magpapaligaw sa'yo. Simula ng gabing yon, hindi na muna sila nag-call. Long distance na nga, parang nag-iiwasan pa sila. Mas madalas tumatawag si Renz kay Lola Mila at naririnig niyang kasama na rin siya sa kinukumusta. Napairap na lang si Ella. Ako ang kinukumusta. Bakit hindi ako ang tawagan? Agad siyang napailing. Hindi. Babaero yan. Huwag yan, Ella. Masisirang buhay mo dyan. Baka inuuto ka lang para makuha ang katawan mo. Inamin na nga, di ba? Nagnanasa siya sa'yo. Sinapo na lang niya ang kanyang ulo. Parang mababaliw siya sa kaiisip. Sinasabi niyang babaero si Renz, pero parang siya rin nahuhulog na lang ang damdamin. Isang araw, habang namimili, bigla niyang nakasalubong si Mika. Medyo nagulat siya nang makita itong buntis. Nang magtagpo ang mga mata nila, umiwas agad ito ng tingin. Pero nang lalampasan niya na ito, bigla itong nagsalita. Sorry. Natigilan naman si Ella. Wala na akong pakialam dyan. Parang wala na rin namang saysay ang sorry mo. Napayok ko ito at sinapo ang malaking tiyan. Pero gusto ko pa rin humingi ng sorry sa'yo. Alam ko nagkamali ako at ngayon natatanggap ko na ang karma na ginawa ko. Iniwan ako ni Wave para sa ibang babae. Naiwan akong buntis at hindi niya pinanagutan. Pero may karma rin naman siya. Kasi ang ipinalit niya sa akin, hinawaan siya ng AIDS. Buti nga sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Ella. Ayaw niya na sanang marinig yon. Wala na naman siyang pakialam. Ayaw niya rin na mag-isip ng masama laban sa kapwa. Ang mabuti pa, alagaan mo na lang ang baby mo. Maging mabuti ka na para sa kanya. Yun na lang ang nasabi ni Ella bago umalis. Nagpatuloy ang maayos na pagtira niya at pagtatrabaho sa bahay ni na Lola Mila at Renz. Close na talaga sila ng matanda. Kung ano-ano na lang ang banding na ginawa nila. Hanggang sa umuwi si Renz, akala niya dadaan pa ito sa kung sinong babae. Yun kasi ang kanyang inaasahan. Kaya nagulat siya nang sinabi nito na uuwi na agad. Wala nang ibang dadaanan at diretso na sa bahay. Kaya yon at nagmamadali siyang magluto. Nabanggit ni Lola Mila na paborito nito ang tinolang yellowfin. Nakapagsaing na rin siya at gumawa ng gelatin. Pasensya ka na, ganyan kasi si Renz kapag uuwi. Gusto ng sinabawang isda. Nakangiting sabi ni Lola Mila. Pero ngayon, ikaw na ang nagluluto. Sana hanggang pagtanda, ikaw na rin. Itong si Renz atat na atat umuwi. Akala mo naman, may asawang uuwian. Tumabi ka na sa kwarto niya mamaya. Awkward siyang tumawa kahit namumula na. Ang totoo, kinakabahan talaga si Ella sa pagdating ni Renz. Hindi pa kasi sila nakakapag-usap ng masinsinan simula noong umamin ito nang wala sa hulog. Parang sinisilihan ang puwet ni Ella at hindi siya mapakali. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang magpaganda, pero yon at natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-aayos.
Nagsuot siya ng dress. Nag-shave pa na akala mo'y asawa na naghihintay sa pagdating ng asawang seaman. Nakakabaliw na to. Hindi dapat ako ganito sa babaerong yun. Nakakainis talaga. Hambalusin ko lang yun ng walis eh. Bulong-bulong ni Ella habang nagsusuot ng dress. Pero paano niya hahambalusin ng walis si Renz kung binungad sa kanya ang isang malaking bouquet ng mga puting rosas? Halata rin na kinakabahan ito at namumulang humarap sa kanya. At mas lalo niyang ikinagulat ay nang lumuhod ang binata. Alam mo ang baho ko. Alam mong hindi ako seryoso sa mga relasyon. Napakagatlabi si Renz. Pero hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko eh. Nasa barko ako, ikaw ang iniisip ko. Naghihintay ako ng update. Hindi lang kay Lola. Pero masabik ako sa update mo. Sabi ka pero hindi mo ako chinat ng 2 buwan? Umayos ito sa pagluhod. Naiilang ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang pangit ng naging pag-amin ko sa'yo. Kaya ako lumuluhod ngayon sa harapan mo. Kasi alam kong babaero ako nang makilala mo. Baka nga busted din mo ako agad. Pero gusto ko manligaw. Gusto kong patunayan sa'yo na naniniwala na ako sa pagmamahal. Na hindi ko na nakikita ang sarili ko na mag-isa habang buhay. Na nananaginip at nangangarap ako ng buhay kasama ka bilang asawa. Bilang ina ng mga magiging anak natin. Umawang ang bibig ni Ella. Hindi siya makapaniwala sa mga bagay na ipinapakita ni Renz. Parang lahat ng pagdududa niya biglang nawala. At kung ikukumpara ang pag-ibig na yon sa dating pag-ibig niya kay Wave, malayong malayo talaga. Kapag kay Renz, mas matindi, mas nakakasabik, at mas nakakabaliw. Pero nakakamangha na kaya pa rin iparamdam kay Ella na sa piling nito ay may kapayapaan pa rin siyang madarama. Tanggapin mo sana ako, Ella. Namumungay na mga mata na sabi ni Renz. Babaero ako at hindi ako ang pinakamatinong lalaki sa mundo. Pero sisikapin kong mahalin ka at alagaan ng buong puso. Hahayaan kong maging parausan mo. Agad niya itong hinampas. Kailangan mo pa ba talagang sabihin yan? Mahina naman itong tumawa, pero punong-puno pa rin ng pagmamahal ang mga mata. Ang gusto ko lang sabihin na sa'yo na ako. Hindi ako maghahanap ng iba dahil pag-aari mo na ako. Tapos na ako sa mga casual relationship lang. Gusto ko nang magseryoso ng habang buhay kasama ka. Nangingilid ang mga luha ni Ella. Hindi niya alam kung nananaginip lang ba siya para kasing hindi totoo ang nangyayari. Pakiramdam niya, hindi naligaw ang ginagawa ng binata. Parang inaalok na siya kaagad ng kasal. Pagkatapos ng ilang taon niyang relasyon kay Wave, hindi niya inasahan na magmamahal siya ng lalaki sa loob lang ng ilang buwan. Parang malabo at parang walang kasiguraduhan, pero gusto niyang magtiwala. Gusto niyang makita kung saan pa sila dadalhin ng mga damdaming yon. Seaman ka, baka lokohin mo ko. Kapag ginawa mo yon, puputulin ko yan. Pabiro niyang banta. Natawa naman si Renz. Wala kang puputulin. Kasi ikaw na lang. Walang iba, Ella. Sa'yo na lang ako bibigay. Mahal na kita eh. Nagtatrabaho ka rito pero nung nasa barko ako, kapag magkausap tayo, ang nasa isip ko, asawa na kita. Mahina namang tumawa si Ella. Asawa? Asawa mo na ako? O, di bakit hindi mo na ako pakasalan at nang magkaalaman na? Agad na sumabog ang tuwa sa binata. Tumayo ito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Tuwang-tuwa naman si Lola Mila na kanina pa silang kinukunan ng video. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muna sumakay ng barko si Renz. Inasikaso agad ang kasal nila. Ayaw kasi nito ng pakiramdam na parang binabahay si Ella pero wala namang kasal. Kaya mas atat na atat pa si Renz kesa sa kanya. Alagaan mo ang kapatid ko, saad ng kanyang ate Lani bago ibigay ang kamay niya kay Renz. Ngumiti naman si Renz at marahan siyang hinawakan. Makakaasa kang aalagaan ko to. Spoiled na nga sa akin. Natawa na lang si Ella kahit naluluha na. Nang magsimula ang seremonya, masayang masaya siya.
Parang hindi pa rin siya makapaniwala na kay Renz siya ikakasal. Pero nang mag-anunsyo na mag-asawa na sila, doon palang tumimo sa kanyang isipan. Ilang taon ang lumipas, masaya naman ang mga naging buhay nila. Kahit LDR, matatag pa rin naman. Bumabawi na lang kapag nakababa na si Renz. Sa awa rin ng Diyos, malakas pa si Lola Mila at nakakalaro pa ang mga anak nila. "Mahal, tulog ng mga bata." Nakangising sabi ni Renz at may pilyong ngiti. Mahina namang tumawa si Ella. "Ayoko pagod ako." Agad na lumo ang asawa niya. "Mahal, ilang buwan ako sa barko. Isa lang. Huwag na lang tayong maingay." Mahina ulit siyang tumawa. Niloloko niya lang naman ang kanyang asawa. Palagi niya naman itong pinagbibigyan dahil doon na lang sila nakakabawi. "Sige na nga, pero ibili mo muna ako ng mangga. Nung isang araw pa ako nagkikrave." Mabilis pa sa 4:00 na kumilos si Renz. Kinuha ang susi ng sasakyan at umalis para bumili. Natatawa na lang siyang bumalik sa kwarto. Naligo na si Ella para hindi na siya maasim. At nang makabalik si Renz, agad itong sumunggab sa kanya. Nagdive sa kama pero namali ng bagsak. Tumama tuloy ang likod nito sa sahig. "Aray, mahal ang sakit," reklamo ni Renz. Agad niya naman itong inalalayan. "Ano ba naman kasing ginagawa mo? Ano akala mo sa kama natin? Swimming pool?" Kaya ang ending, hinilot na lang ni Ella hanggang sa makatulog ito ng mahimbing. Natatawa na lang niyang niyakap ang asawa at kinumutan. Salamat sa Diyos at may mapagmahal siyang asawa katulad ni Renz. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga pagkakataon na mabibigo tayo sa pag-ibig. Pero tandaan natin, ang lahat ng nagtatapos ay may panibagong simulang nakaabang. Kaya huwag nating isarado ang ating mga puso sa mga posibilidad. Matuto pa rin tayong magmahal ng buong puso at walang takot. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.